totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Isang mapagpalang araw po sa iyo, Sir PB. Mayroon po muli akong ibabahaging kwento mula sa aking lolong si Usting. Naganap po ito doon sa kanilang probinsya noong siya ay nagbibinata na. At sana ay kapulutan ng aral, lalong-lalo na po yung mga mahilig magsugal. Tungkol po ito sa isang mayaman na bantog sa kanilang bayan. Dati pa ay kilala na ang taong ito doon sa kanila. Katunayan, dito rin sila nagbebenta ng kanilang mga kopra. Marami daw po kasi itong negosyo noong mga panahon na iyon. At malawak din ang lupang pagmamay-ari nito. Bukod doon, ay kilala din ito sa pagkakaroon ng maraming baka. Masasabing halos kumpleto na ito sa kanyang mga alagang hayop. Dahil sa mayroon din siyang mga kabayo, kalabaw at kambing. At syempre pa, ang kanyang pinakapaboritong alagaan ay ang mga manok. Marami itong sasabunging manok pagkat isa itong sabungero. Sa bayan ay makikita rin ang napakalaki nitong bahay na malapit lamang sa kalsada. Nakita na rin umano ni Lolo Usting ang asawa at mga anak nito. Nasabi pa niya ay larawan sila ng isang masayang mag-anak. Walang sino man sa kanilang bayan ang hindi nakakakilala kay Fredo. Dahil sa dami ng ari-arian na tinatangkilik nito. Takbuhan din ito ng maraming tao. Pagkat mabait at matulungin din ito sa kanyang kapwa. Yun nga lang, kung may isang bagay man na maipipinta sa kanya, yun ay ang pagiging sabongero nito. Pagdating kasi sa sabong, ay talaga namang hindi ito marunong tumanggi. Dahil sa iyon ang kanyang libangan, at yun din ang kanyang kahinaan. Binata pa lamang ito ay marunong nang magsabong, na pinaniniwalaan ng marami na doon din umano nagmula ang mga tinatangkilik nito sa buhay. Pagkat hindi naman raw mayaman ang mga magulang ni Fredo. Sabi nga ng marami na mga taga roon ay may pagkabuenas umano ito pagdating sa sabong. Ngunit hindi akalain ni Fredo na yung swerte niya sa sabong ay mauubos din. Pagkat dumating ang punto sa buhay niya na halos nagtatatalo na ang kanyang mga manok. Na sa tuwing magsasabong ito ay lagi na lang mas lamang pa ang kanyang talo kesa sa panalo. Ngunit hindi ito naging sagabal para kay Fredo. Sa halip na magunos dili siya sa kanyang ginagawang pagsasabong, ay tinanggap niya yon bilang isang hamon. At mas nagumon pa ito sa kanyang pagsusugal.
dahil sa kagustuhan niyang bumawi. Nung mga panahon ding iyon, ay kinakausap siya ng kanyang asawa na kung maaari ay bawas-bawasan naman ang kanyang pagsasabong. Ngunit hindi niya mapigilan si Fredo dahil masiti ang pagnanasa nito na makabawi sa lahat niyang talo. Kaya nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagsusugal hanggang sa unti-unti nang naapektuhan ang kanilang kabuhayan. Isa-isa nang naibibenta ang kanilang mga alagang hayop at hindi iyon nalalaman ng kanyang mag-anak pagkat inilihim niya iyon sa kanyang sarili. At nagpatuloy pa ang pagkatalo ni Fredo sa sabong. Halos hindi siya makapaniwala kung bakit ganon ang nangyayari. Samantalang naging mabait naman siya at mapagbigay. At dahil likas sa tao ang hindi pagtanggap ng pagkakamali at laging naghahanap ng masisisi, ay umabot pa siya sa punto na pati ang Diyos ay kanya nang sinisisi sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Napakiramdam pa niya ay pinabayaan na siya nito. Isang araw ay kinausap naman siya ng panganay nilang anak at pinakiusapan ito na kung maaari ay tigilan na ang kanyang pagsasabong. Ngunit hindi pa rin nakinig si Fredo at sinabing kailangan niyang makabawi. At nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagsasabong. Kaya pati malawak nilang lupain ay unti-unti na ring naubos dahil sa kanya na itong ibinibenta at isinasanlat, na dahil sa hindi naman niya ito matubos ay naiilit na rin. Isang araw ay umiiyak na lumapit naman ang kanyang bunsong anak at pinakiusapan din siya nito na itigil na ang kanyang masamang bisyo dahil sa napapadalas na rin ang pag-aaway nilang mag-asawa. Sinabi ni Fredo sa anak na titigil din siya. Nangako siya dito na kapag nakabawi na siya ay hihinto na. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang siya nang ipatawag ng kanilang barangay. Inireklamo na pala siya ng kanyang asawa dahil sa naubos ng lahat ang kanilang tinatangkilik at tanging bahay na lamang nila ang naiwan. At dahil sa may karapatan din ang kanyang asawa kung kaya nais nito na maiwan sa kanila ang bahay at hindi na pakialaman pa ni Fredo. At dahil sa lumala na ang gusot sa pagitan nilang mag-asawa, kung kaya napilitan na rin si Fredo na umalis nang itakwil siya nito. Sinabi nito sa kanya na tatanggapin lamang nila si Fredo kapag natutunan na nitong magbago. At nagkaroon sila ng kasunduan sa barangay na tahimik niyang lilisanin ang kanilang tahanan at hindi guguluhin ang kanyang mag-anak. Halos mabaliw si Fredo noon. Hindi niya inaasahan na kaya palang gawin sa kanya iyon ng kanyang mag-anak. Masyado kasi siyang naging kampante at tiwala sa kanyang sarili. Walang araw at gabi na hindi naluluha si Fredo nung mga panahon na iyon. Lalo na kapag kanyang naaalaala ang kanilang masaya at masaganang pamumuhay noon.
At kapag nakikita niya ang mga muka ng kanyang mag-anak na pinabayaan niya pagkat naging makasarili siya, ay talaga namang halos hindi niya mapigilan ang kanyang luha sa pagtulog. Naglakad si Fredo. Hindi niya alam kung saan siya tutungo. Pero naglakad siya hanggang kaya niya. Ilang araw ang lumipas at nakita niya ang gusgusin niyang sarili nang mapatingin siya sa tubig ng isang batis. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Nang iangat niya ang kanyang paningin, ay nakita niya ang isang bundok na nasa kanyang harapan. Tumingala siya sa langit at tinanggap na ang kanyang naging kapalaran. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan pa niyang mabuhay pagkat nais niyang makabalik sa kanyang pamilya. Ipinangako niyang hindi na rin siya magtitiwala pa sa kanyang sariling magagawa. Bagkus ay mas higit na magtitiwala na sa magagawa ng Diyos. Hindi na rin niya sinisipa ang Diyos sa lahat na nangyari sa kanya. Dahil sa nauunawaan na niya na hindi ito nagkulang. Katunayan, ilang beses siya nitong pinaalalahanan nang gamitin ng Diyos na kasangkapan ang kanyang mga mahal sa buhay. Pumikit siyang sandali at nanalangin. Pagmulat ng kanyang mga mata ay tila nagkaroon siya ng ibayong sigla. Inakyat niya ang bundok at gumawa siya ng sarili niyang daan na kanyang punteriya ay ang marating ang itaas na bahagi noon. Nang sapitin na niya ang bahagi ng bundok doon sa itaas, ay pumili siya ng mainam na lugar na maaari niyang tirahan. Naisip niyang magtatanim siya doon. At kapag siya ay sumagana at pinalad, ay babalik na siya sa kanyang mag-anak. Noong unang panahon kasi sa lawak ng lupa, kahit sino ay pwede magtanim, lalo pa nga't marami pa sa mga lupain noon ay wala namang nagmamayari. Partikular na yung mga lupang nasa kabundukan. Kung kaya gamit ang kanyang abilidad ay gumawa siya ng isang maliit na kubo at binungkal niya ang lupa na kanyang pagtataniman ng kung ano-anong gulay at prutas na maaari niyang mapakinabangan at maipagbili. Isang tanghali habang tirik na tirik ang araw at naroon siya sa payag na kanyang ginawang pahingahan dahil sa katatapos lang niyang mananghalian, ay may narinig siyang isang malakas na pag-iyak ng isang sanggol na may hahalin tulad iyon sa isang bagong silang. Nagtaka siya pagkat sa ilang buwan na pamamalagi niya doon ay nasisiguro niyang siya lamang ang naroon at wala siyang kalapit na bahay. Ni wala nga ring dumaraan doon sa lugar na kanyang piniling tirahan. Nakaramdam si Fredo ng kaunting takot sa kanyang dibdib. At para maibsan kahit paano ang kanyang takot, ay pabiro niyang sinabi na, "Ninong ako ng batang yan. Inaanak ko yan." Nagpatuloy pa na ilang sandali ang pag-iyak ng bata hanggang sa tumigil na iyon at tuluyang nawala. Kinagabihan nung araw ding iyon
ay nagulat na lamang si Fredo. Nang maghahapunan na siya, ay biglang nakarinig siya ng mga ingay sa labas ng kanyang kubo. Kaya agad siyang napatayo upang silipin kung ano ang lumilika ng ingay na iyon. Pagsilip ni Fredo sa pinto ay laking gulat niya at halos hindi siya makapaniwala dahil sa nasilaw siya sa ilaw ng isang magarang sasakyan. Talagang hindi siya makapaniwala dahil sa paanong makakaakyat naman ang isang magarang sasakyan sa itaas na bahagi ng bundok. At para hindi siya mabaliw sa kakaisip ng sagot sa mga tanong sa kanyang isipan, ay siya na rin ang naghanap ng mga kasagutan at binigyang paliwanag ang mga nangyayaring hindi pangkaraniwan na kanyang nasasaksihan noong mga oras na iyon. Inisip na lamang niya na marahil ay may daan naman talaga paakyat doon, na baka may bahagi pa ng bundok na hindi pa niya napupuntahan. Tumawag ang lalaki na nasa labas. Napakaganda rin ng kasuotan nito. Maya-maya pa ay narinig niya ang kanyang pangalan na tinatawag na nung lalaki. Kung kaya, kahit kinakabahan, ay lumabas na rin si Fredo. Nang nasa labas na siya, ay lumapit sa kanya ang lalaki at nagpakilala. Sinabi nitong napag-utusan lamang siya ng kanyang amo at ipinapasundo si Fredo. Nagtaka naman siya at sinabing hindi niya nakikilala ang amo nito. Sinabi ng lalaki na sumama na lamang siya upang mas maunawaan niya ang lahat. Dahil sa sinabing iyon ng lalaki, ay sumama naman si Fredo. At nang nakasakay na sila sa sasakyan, ay nagtaka si Fredo kung bakit napakalawak ng sementadong kalsada ang kanilang dinaraanan. At sa tansya niya ay parang hindi niya kayang makabalik nang siya lamang mag-isa. Halos may kalahating oras din umano ang kanilang naging biyahe. Nang sapitin nila ang kanilang destinasyon, ay namangha si Fredo nang makita niya ang isang napakalaki at magarang bahay na nasa kanyang harapan. Malapalasyo ito at napakaliwanag noon sa loob at labas na napakaraming tao. Pagpasok nila sa loob ay tila siya na lamang ang tanging hinihintay para simulan ang kung anong okasyon na mayroon. Iniharap si Fredo ng lalaki sa kanyang amo at narinig niyang sinabi nito na narito na po ang pinapahanap nyo, mahal na hari. Nagulat si Fredo pagkat ang sinasabing amo pala nung sumundo sa kanya ay isang hari. At nakita ni Fredo na inilahad ng amo ng lalaki ang kanyang kamay. Kung kaya inabot naman niya iyon at nakipagkamay siya. Nagsalita ang hari na nagpasalamat ito kay Fredo sa pagpapaunlak nito at pagdalo sa isang mahalaga umanong okasyon para sa kanilang pamilya at kaharian. Sinabi pa nito kay Fredo na ikinalulugod daw nitong makilala siya at makaharap ng personal. Na nang marinig naman iyon ni Fredo ay panay din ang kanyang pagpapasalamat at pagsasabi ng walang anuman. Pagkatapos ng ilang mga seremonyas ay naupo na rin si Fredo kasama ng iba pang mga bisita sa isang napakahabang lamesa
Marami ang mga mesa na iyon, ngunit naroon siya sa mesa kung nasaan ang amo ng lalaki. Doon nalaman ni Fredo na binyag pala ng panganay na anak ng hari at isa siya sa mga napili na maging ninong ng bata. Nakita ni Fredo ang napakaraming pagkain at putahe na halos wala siyang nakitang lutuin na pamilyar sa kanya. Pagkatapos nilang makakain ay nagpatuloy pa ang kasiyahan. Ngunit nanatili lamang si Fredo na nasa tabi at nahihiya. Maya-maya ay nakita niya ang hari at papalapit sa kanya. Kaya nang makalapit ito sa kanya ay agad niya itong binati at binanggit ang mga katagang mahal na hari. Ngunit tinawanan siya nito. Sinabi pa nito sa kanya na hindi daw angkop iyon dahil sa ninong siya ng anak nito. At nalaman ni Fredo na ang iba pang mga ninong at ninang ng bata ay pawang mga hari at reyna din ng ibang kaharian. Kung ano at saang kaharian ay hindi na niya itinanong pa sa kausap niyang hari. Di nagtagal ay sinabi ng hari na mayroon itong ibibigay sa kanya. At nakita niyang lumapit ang isa sa mga tagapagsilbi nito. Nanlaki ang mga mata ni Fredo sa kanyang nakita. Isang baul iyon na naglalaman ng mga kayamanan na kinabibilangan ng mga ginto at iba pang mga mamahaling iyas. Ngunit tumanggi si Fredo at sinabing ang makadalo sa ganong uri ng okasyon ay lubos na raw nitong ipinagpapasalamat. At kung tatanggapin raw siya ng handog mula sa hari na magdudulot ng kaginhawaan sa kanyang pamumuhay, nais daw niya ay yung kanya rin umanong paghihirapan. Humanga ang hari kay Fredo at dahil doon ay ipinatawag uli ng hari ang isa pa niyang tagapagsilbi. At di nga nagtagal ay may lumapit sa kanila at may dala itong 2 tali. Matapos iyong iabot sa hari ng tagapagsilbi ay sinabi ng hari kay Fredo na iyon na lamang daw ang kanyang regalo sa kanya na sana ay kanya nang tanggapin. At alam daw ng hari na magugustuhan niya iyon. Malugod namang tinanggap ni Fredo iyon at nag-usap sila ng hari. Matapos makapagkwentuhan pang sandali ay nagpaalam na si Fredo at nagpasalamat siya ng marami sa hari. Ipinahatid siya muli sa taong sumundo sa kanya. Pagdating niya sa bahay ay sabik siyang masubukan niyon. Ngunit bilin sa kanya ay sa pagbukang liwayway niya iyon ihagis sa kanyang bakuran. Kung kaya hindi na siya natulog pa at naghintay na lamang na sumikat ang araw. At nang una niyang masilayan ang mga silahis ng araw ay buong kasabikan niyang inihagis ang 2 tali sa harapan ng kanyang kubo. At laking gulat ni Fredo nang bigla na lamang may lumabas na tag-isang manok sa bawat tali na kanyang inihagis. Mga sasabunging manok iyon na kulay pula at isang puti. Walang-wala sa isipan ni Fredo na iyon pala ang iniregalo sa kanya nung hari. Naisip ni Fredo na magbenta ng mga pananim niyang gulay at prutas sa bayan. Dinala na rin niya ang kanyang 2 manok. At nang maubos ang lahat ng kanyang mga paninda, ay sinubukan niyang ilaban ang kanyang mga sasabungin. At pareho iyong nanalo. Walang mapagsidla ng tuwa si Fredo
Masayang masaya ang kanyang kalooban. Hanggang sa naging bantog na muli si Fredo sa buong bayan. Walang makatalo sa kanyang mga manok pagdating sa sabong. Dahil doon ay muling nakapagpundar si Fredo. Nagtuloy-tuloy ang kanyang panalo hanggang sa bumalik ng lahat ng kanyang mga ari-arian at mga tinatangkilik. At ang lalong higit na kanyang ipinagpapasalamat ay ang pagkakabuong muli ng kanilang mag-anak. Isang araw ng linggo nang maisipan uli ni Fredo na magsabong. Malaki pa naman ang kanyang ipinusta. Nang bigla na lamang nagulat ang lahat nang matalong pareho ang kanyang mga manok. At dahil sa hindi siya lumalaban ng bihagan sa tuwing siya ay magsasabong, kung kaya naiuwi pa niya ang kanyang mga alagang manok, mahal na mahal niya ang mga iyon. Dahil sa pinapahalagahan niya ang kaloob na handog sa kanya nung Haring Engkanto. Bukod doon, yun ang nagpanumbalik ng lahat niyang yaman at ari-arian. Kaya luba yung mahalaga para sa kanya. Inilagay niya ang mga alagang manok sa likod ng kanyang sasakyan upang iuwi. Nang dumating na siya sa bahay at kukunin na ang mga manok, ay laking gulat niya nang dalawang nyog na parehong biyak ang kanyang makita at hindi ang mga manok. Nalaman ni Fredo na ang binigay pala sa kanya ng hari ay anting sa pagsasabong. At ang kanyang nakaharap ay masigit ang taglay na anting na mula sa palakol. Kung kaya nabiyak umano ang mga nyog, katunayang mas malakas ang anting ng kanya nakalaban. Kung kaya natalo ang dalawa niyang manok. Simula noon ay hindi na muling nagsabong pa si Fredo. Ang pagkakatalo ng dalawa niyang manok ay hudyat na yun na ang dulo ng kanyang swerte sa sabong. At nakontento na siya sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Namuhay sila ng payapa at sagana. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Bibi. Sana po ay inyo ring magustuhan. Shoutout nga po pala sa mga taga Batangas at sa lahat na rin po ng inyong mga tagapakinig. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Binabati din po natin ang lahat na patuloy na nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa ating mga silent listeners, sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.